Pasensya nyo na sa 6,500 na nanonood. Pasensya na po. Sabi ko sa akin ng source ko, wag daw muna ilabas yung video ngayon dahil hindi pa ho natatamang panahon. Sa April 2 ko daw ilalabas sa SMNI para mas maano. Pero bago yan, meron tayo papakita. Isang video. Video na naman? Utangin na puro video ha. Oo, may video tayo ilalabas. Ito yung video iba. Ha? Video ng isa sa mga mahilig magsalsal ng fake news. Ito na. Gusto nyo na ilabas ko yung video. Ito ha. Pero ingat kayo kasi may pagkabalahura to eh. Ito na yung video. Wait. Ready na kayo sa video? Ito na yung video. Ayan na. Ayan na video. Ayan po. Pinakikita ko sa inyo yung alibabong harassment na pambubumba ng tubig, water cannon ng barko ng China sa resupply na barko ng Pilipinas. Ayan ang lakas ng impact. Ang liit ng bangka natin, Kaya grabe basag po yung mga salamin, may dami siya, lakas po niyan. Grabe wasak Water cannon galing sa Coast Guard ng China. Nahati yung Pinaharas yung magsusupply ng pagkain, medicine at tubig. Warak! Sa ating mga mangingisda at saka dyan sa PRP Sierra Madre. Grabe! Wasak na wasak! Si Mastimak! Yung gagaling ang tubig, warak! binubumba yung ating barko. Delikado po yan. Delikado talaga yan! Pag napuno ng tubig yung barko natin, grabe yan, pag lumubog yan, pag napuno yan! Kawalan ng grabe! at Sabog talaga! Grabe, mga demonyo to mga to! Kaya ko po pinakikita ito. Bakit? Bakit pinakikita mo? Ito po yung pagpapatunay na sobra-sobra ang lakas ng loob ng China. Bakit kaya? Na tayo ay iharas dyan sa lugar na yan. Tapos? Kasi ang kailang pinanghahawakan ngayon ay yung secret deal Nino? sa pagitan ng dating Pangulong Duterte at ng China. At ang kasunduan pa lang yan ay para... Dinaig mo pa si Marlica, ha? May alam ka din na hindi namin alam, ha? Ang lupit mo, ha? Iba ka, ha? Kanya-kanya na lang ngayon, ha? Kanya-kanyang propaganda na lang ba ngayon? Yan ang balabanan ngayon? Kanya-kanyang propaganda? Wala na tayo sa katotohanan? Ayun, dinaig mo pa si Marlica, ha? May secret deal. Wala nga di umano, eh. May secret deal si Duterte and China. Tangin ng lupit. Secret deal pero alam niya. Bakit ba? Meron siyang powers. Ika nga na nababasa niya ang pag-iisip ng tao. Di ba? Tuloy. Tanggalin yung Sierra Madre, yung barko BRP Sierra Madre. O huwag kumpunihin hanggang sa mabulok na yung barko para mawala tayo dyan sa Ayungin. Grabe. Sa West Philippine Sea. Grabe naman yan. Yan ang pinanghahawakan ng China. Nako po. Na hanggang ngayon hindi pa nagpapaliwanag ang mga Duterte kung totoo o hindi. Ayan, yan ang hilig natin mga Pilipino. Manghusga, tapos sila magpaliwanag kung totoo o hindi. Pwede ho ba ako manghusga sa'yo? Tapos ikaw magpaliwanag kung totoo o hindi, Balita ko, ikaw daw ang pinakabastos na host ng SMNI. To the point, ayaw na mag-guess na mga tao doon na mga ini-interview mo kasi binabastos mo daw. Totoo ba yun? Magpaliwanag ka, ha? Paliwanag mo. Totoo din ba na hindi mo ma-pronounce yung sunshine? At saka ang laman ng bibig mo lagi, I know my job. Totoo ba yun? Totoo ba na talagang lahat ng guest na ini-interview mo, binabastos mo daw? Inaayawan ka nga daw ng mga ini-interview mo dun, eh. Dahil sobrang yabang mo daw sa loob ng SMNI. Akala mo ikaw may-ari ng SMNI. Ganun ka daw umasta sa SMNI. Totoo ba yun? Patunayan mo ngang hindi. Di ba? Ang pangit nun kung gano'n ang usapan natin ngayon. Ako mag-aakusa, tas ikaw magpapatunay na hindi totoo. Hindi ba? Hindi. Halimbawa lang po ito, halimbawa lang. Sample lang, ika nga. Sample lang. Sample lang. Okay? Totoo ba?
Ha? Ay, di pala. Tanggalin ko daw yung salitang totoo. Ito, sample lang. Mga guest mo doon, kinakatkong mo daw. Ay, wala nga daw eh. Hindi, halimbawa ho ito hindi ho ito totoo ha, okay. Linawin ko, hindi ho ito totoo. Ito'y halimbawa lang nung katulad ng ginagawa niya kay Pangulong Duterte. Nasabi niya dapat daw magpaliwanag si Pangulong Duterte sa inaakusa nila. Sila nag-akusa, si Pangulong Duterte magpapaliwanag. So ako kunwari lang po ito sample lang, akusahan kita. Kinakatkong mo daw mga doon, ini-interview mo. Pag hindi nagbigay, hindi mo bibigyan na maayos na interview. Paliwanag mo nga ito. Ito halimbawa lang ho ito, hindi to totoo ha. Ulitin ko, hindi po ito totoo. Halimbawa lang akusahan siya. Kunwari inakusahan kita, nagpapabayad ka daw pag nag-i-interview, totoo ba? Hindi pala totoo. Paliwanag mo nga na hindi totoo 'yon. Halimbawa lamang po ito Ulitin ko, hindi po ito totoo ha. Hindi ho ito totoo. Ito'y halimbawa lang nang ginagaya ko lang yung pag-aakusa niya kay Pangulong Duterte. Okay? Halimbawa, akusahan kita ng ganito, ikaw ang magpaliwanag. Gusto mo yun? Gusto mo ba yun? Na ako nag-akusa tas ikaw ang magpaliwanag? Pero China ang naglabas ng balitang yan dahil sa agreement na yan. Kaya pala sila ganyang karas, ganyang katindi ang ginagawa every time na magkakaroon ng resupply ang Philippine Coast Guard at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diyan sa area niyan, hinaharas nila dahil ang kailang pinanghahawakan ay nakipagkasundo ang nakaraang administrasyon na alisin or hindi magtagal yung barkong yan na sinusuplayan ng pagkain at medicine dahil mga sundalo Pilipino ang nandyan. Nasa exclusive economic zone ng ating bansa. Iyan ang nakakalungkot. Maliban nga po dyan ay yung nadiscover na 36 na mga Chinese national naging auxiliary, matataas na opisyal, meron pang general na nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na administrasyon. Ngayon, ang sinasabi niya kasi sinabi daw ng China. Okay? Alam mo naman, akala ko ba hindi kayo naniniwala sa China? Ba't naniniwala na kayo ngayon? Di ba sinasabi ninyo na hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng China? Quezon, China, ganito. Bakit ngayon naniniwala na kayo? Porket may sinabi against Duterte, naniniwala na kayo? O may sinabing ganitong kasunduan? Akala ko ba walang kwenta tong China? Tapos sasabihin nyo ngayon, totoo yan. Naging totoo na. Ano ba talaga ang tunay na kwento? Tapos ngayon, kung ano-ano na namang iaakusa mo. Alam na discover ng kasalukuyang management na may mga Chinese nakapasok sa Coast Guard. Tinan mo yan nakapasok daw sa Coast Guard. Di ba ang linaw na binalita natin isang araw yan? Hindi naman totoong nakapasok sa Coast Guard. Tumutulong lang pag merong relief operation ng Coast Guard. Hindi yung nakapasok sa loob ng Coast Guard. Anong fake news yan? Mamita Telma, maraming salamat. Yan din ang dahilan kung bakit yung ating mga resupply na mga barko papunta pa lang dun sa area, naka-standby na. Tingnan nyo yung ini-imply niya ha. Naka-standby na daw kasi nga daw nalaman through the Coast Guard. Kasi may mga Chinese na daw na spy doon sa Coast Guard. Yun yung sinasabi niya. Nilinaw na ho ng Coast Guard yan. Hindi ho nakakapasok yung mga Chinese na yon. Sila ho yung mga negosyanteng Chinese na tumutulong lang pag kailangan ng relief operation ng Coast Guard. Kasi di ba maraming Coast Guard ang tumutulong sa ating mga kababayan? Usually mga Coast Guard, kunwari may baha, may lindol, sila ho minsan ang tumutulong eh. Di ba yung mga sundalo natin? At ang trabaho lang niya mga Chinese businessman na yan, magbigay ng relief, tulong, ika nga, aid. Which is ginagawa rin ng ibang bansa. Tapos ngayon, kinukulayan mo na dahil doon, nahaharang tuloy yung ating ship. So para mo sinasabi, spy talaga. Ang mga barko ng China, dahil na-monitor na nila, na-penetrate na ng China ang ating Coast Guard. Kita mo yung fake news mo?
na-penetrate na yung ating Coast Guard? Kailan? Sino nagsabi niyan? Saan galing yan? Pinaliwanag na ng Coast Guard Tapos sasabihin mo ngayon, na-penetrate na? Grabe ka mag-fake news. Para administrasyon. Ang tindi po nito. Kaya sana magpaliwanag dito ang nakaraang gobyerno. Bakit nangyari ito? Tama ngayon, si dating Senador Sonny Trillanes. Tignan mo, tama na si Trillanes ngayon. Dati tinitira-tira niyo si Trillanes, ngayon tama na siya. Yan ang tunay na baligtad. Dati pinupuri mo si Duterte, tinitira mo si Trillanes, ngayon binabanata mo na si Duterte, pinupuri mo na si Trillanes. Anong kasunduan ninyo? Ni Tamba, ini totoo. Anong kasunduan ninyo ng gobyernong ito? Halata ka, sir? Na nung ito'y senador sa ilalim ng Aquino administration, siya yung pinagbibintangan daw. Na nakipagsabuatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Naku, kaya, yan na daw ang katotohanan ngayon. Iba na. Alam nyo na. Alam nyo na, di ba? Bakit? Alam na natin. Sabi nga ni Senator Amy, magkano yung halaga? Ewan ko, sabi lang ni Senator Amy, hindi ako sure. Sabi ni Trillanes, sino ang taksil sa bayan? Naku po. Hindi daw siya, kung hindi yung mga Duterte. Wow, o Duterte government. May hugot ngayon. May mga basihan pagkaganyan sa nangyayari. Kaya kanyang mapapansin, nakakabingi ang katahimikan ng pahayag ng mga Duterte, ng Kibuloy, yung Kibuloy Duterte followers support. Ayan na, Kibuloy. Siyempre, hindi niya makakalimutan yung pinaka-bitter na bitter siya. Bakit? Kasi pinagalitan siya doon sa estasyon niya. Dahil nga parang bata, iyakin, nagdabog nung pinagalitan. Dadamay na. Ano naman kinalaman ni Kibuloy sa China? Bakit napasok na naman si Kibuloy dyan? Napagalitan. Reporters at mga vlogger nila. Isama na natin si Vice President Sara Duterte. Wala rin sinasabi sa kahit na anong harassment ng China sa Pilipinas. Di ba? Wala tayong naririnig. Pero sila'y nagtatanggol at nagsasalita in favor of Kibuloy. Pero yung mga vlog... Kano na kinaugnayan ni Kibuloy sa China? Halatang halata ka naman eh. Sobrang halata mo, sir. Alam mo, eto, payuhan lang kita. Holy Week naman eh. Payuhan lang kita, Holy Week. Let go mo na yan. Kasi ikaw ang nagiging prisoner ng sarili mong bitterness. Si Kibuloy, wala nang pakialam sa iyo yun eh. Sa totoo lang. Wala nang pakialam sa iyo. Nandito na ba na Teros eh. Hindi, sa totoo lang, wala nang pakialam sa iyo si Kibuloy eh. Hindi ka nga niya nabanggit eh. Yung nag-uusap-usap kami, hindi ka nga man lang nabanggit. Mantakin mo yun. Sa dami ng pinag-usapan namin, 7 oras ata kami doon, nag-uusap-usap. Minsan, hindi ka nabanggit. Kung wala pang magtatanong, hindi ka babanggitin eh. Pero actually, hindi naman talaga siya nabanggit. Si Kibuloy, nagbubuo na sa'yo. Ikaw, hanggang ngayon, ikaw ay isa pa ring nakakulong sa emosyon mo kay Kibuloy. Na lahat na lang ng issue kailangan mo i-connect kay Kibuloy. Paano ka? Si Libayan, lahat ng issue kailangan i-connect kay Tulfo. Hindi ko totoo. Yan ang totoo eh, di ba? Yun nga problema ko kay Libayan eh. Lahat talaga, kaya sumasablay, i-connect niya kay Tulfo. Kasi talunan siya kay Tulfo. Oy! By the way, highway meron pala akong balita sa inyo. Alam nyo ba na nagpiyansa na lang si Libayan? Inaresto na daw yan eh. Di umano. Actually, dapat nga si Melo Yap eh. Dapat i-interviewin ko yun. Kasi siya mas kay kabisado. Siya talaga ang Tulfonatics eh. Ayun Ang tindi nito Tinanong ko, ano oras ka available?
1 a.m. nasa palengke ko. Paano 1 a.m. palengke? Anong palengke? Ano, isda ba yung binibili mo? Sigurado kang isda yung binibili mo. Baka naman may mga numero yung binibili mo. 1 a.m. nag-text siya. Sabi ko kasi interview na kita tungkol doon kay Libayan. 1 a.m. namamalengke. Nila, supporters nila, wala rin sinasabi. Sa kapakanan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung Pilipino yung mga yan. Bakit ang nananahimik at ang duda pa ng iba, pro-China. Naging pro-China sila sa halip na maging pro-Pilipino. Yan ang mga mga tangang komento eh. Porket ayaw namin ng gera, pro-China na. Hindi ba pwedeng ayaw lang namin ng gera? Ano ba namang utak yan? Sinasabi nga namin, alam mo, gusto nyo lahat ng mga taga-China dito, sipain nyo na. Lahat ng mga pogo worker. Meron ako nakasalubong kanina eh. Alam mo, Chinese na babae. Iba. Ayoko nang ayoko na manghusga. Ayoko manghusga. Ayoko maging judgmental pero yung itsura niya, alam mo, iba ang punta eh. Alam mong, muntik ako nang tanongin magkano. Saan ang punta mo? Muntik akong tanongin, saan ang punta mo? Bakit ganyan ang, naka-scared ka? Oo. Sabi ko, palala na ng palala yung labanos ba? Oo, kita ugat. Gusto ko na talagang kausapin, sabihin ko, ano ba? Bakit kayo nandito? Philippine government. Ang Pangulong Marcos, ang ating military, Secretary Gibo Teodoro, Defense Secretary, at AFP Chief of Staff General Browner, ang ating Commandant ng Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang kanilang paninindigan na sinusuportahan natin dahil ating yan. Tapos itong nakaraang gobyerno at kanilang grupo, wala kang marinig sa kanila. Wala daw. Yung bingi ka. May na abogado na kilalang followers ni Duterte at Kibuloy. Ayun, Kibuloy na naman. Patay na patay talaga to kay Kibuloy. May gabi, kursunada mo ba si Kibuloy? Lahat na lang laging kailangan idikit mo kay Kibuloy, ano? Hindi nyo naiisip to, bakit lagi na lang kailangan niya idikit si Kibuloy? China yun na yung topic niya, Kibuloy pa rin. Wala kang naririnig. Ngayon nagkabukuhan na dahil ang China nagsalita na. Inuulit ko, hindi galing ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi ito galing sa kung kani-kanino, galing sa China ang pagsasabing merong secret deal sa pagitan ng nakaraang gobyerno at ang China. Yan ang malupit, di ba? Nagkakampihan sila. Yung pala ay meron silang malaking kasalanan sa bayan dahil kasalanan itinuturing na may pagkatraidor ang kailang galaw tungkol sa nangyaring ito. Ngayon, magpaliwanag kayo, ano nga ba talaga ang deal na yan? Baka hindi lang yan tungkol sa BRP Sierra Madre ang napag-usapan dyan. Baka meron pang iba. Kasi napakarami at malawak ang operasyon ng ginagawa ng China ngayon. Hindi lang West Philippine Sea. Pati yung Benham rice at Philippine rice, pinapasok na nila. Kaya nga sabi ni Secretary Teodoro, kailangang mapagmatsyag. Talagang bantay natin ito dahil ang panghihimasok, pananakop na ng China sa karagatan at islang sakop ng Pilipinas ay pinalalawak pa ng China. Ganon silang ka-agresibo. Kung dati noon monthly ang pangharas, ngayon, every time na mayroong resupply, hinaharas nila. Wala silang paalam sa karapatan ng Pilipino at ng Philippine government at yung international law ng ating yung West Philippine Sea. Diba? So, kaya ko itong binabanggit kasi nga po nakatutok ang ibang tao tungkol sa pagtatanggol sa mga Duterte at Kibuloy followers. Kasi yung Kibuloy Duterte followers, iisa halos yan. Sila yung nagtatakipan. Sabi ko na nakibuloy na naman Hindi na talaga makamubon to kay Kibuloy. Ay nako, ito talagang si Mike Abe na to.
Kasi alam mo, may kabe, ang taas kasi ng ego mo. Ang taas ng ego mo to the point na hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on pagdating mo dito kay Kibuloy. Kaya kailangan mo talagang i-connect etong issue patungkol sa China kay Duterte, tapos ikikibuloy mo na naman. Medyo obvious ka na eh. Move on ka na kasi. Okay? Ngayon, yung sa issue mo ng secret deal na yan, paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo yan eh. Diba? Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo yan. Paniniwalaan mo, alam mo, this is etong gera na to, hindi lamang po ito gera dun sa tubigan. Ito po'y, tawag dito, Saywar, ika nga. Gagamitin ng lahat para, alam mo yun, bluffing. Kailangan mo i-bluff yung kalaban mo eh. Hindi, meron kaming deal eh. Meron kaming ganito eh. Kung meron talagang deal, di ba dapat merong kasulatan yan, may dokumento? Kasi una-una, kung nagsalita lang si Pangulong Duterte, may deal tayo, sa tingin mo okay na yon? Hindi. Dapat dokumentado yan. Yan dokumento na yan, yan po ay hindi ho yan. Sino ho ba nasa pamahalaan ngayon? Sino ho ba nasa pamahalaan? Di ba si Marcos? Di ba yung mga amuyong niya? Oh. Bakit hindi makadiscover ng dokumento na talagang merong secret deal na naganap? Kung secret deal lang na daldalan, naniwala ka kagad? Ganon ka katanga? Hindi, simple lang eh. Di ba? Kunwari may kakalabanin ako. Sasabihin ko, kunwari, hindi, sabi ni ganito eh. Gagamitin ko lang yun. Pero, sandali, wait lang. Ano katibayan nun? Na meron talaga. Hindi mo, dapat kini-question mo lahat yan. Di ba? Ako nga bakit ako? Halimbawa, yung video. Oh. Bakit ako hindi kagad nagpapaniwala sa video? Kini-question ko kung totoo ba talaga yung video. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung totoo yung video na yan, bakit pa kailangan patagalin? Pero ako, sa April 2 ko papakita yung video. The alleged secret pact between Duterte and China often gets reference whenever there are news about Chinese vessels attempt to block Philippine boats. Yan yung laging laging sinasabi lang na there is a secret deal. Asan ang evidence mo? Lagi na lang ganyan secret deal. Asan ang ebidensya ng secret deal na yan? Hanapin mo, ilabas mo. Kung hindi, fake news ka. Diba? Kasi sinasabi mo, ina-accuse mo na there is a secret deal, nananahimik yung mga followers ni Kibuloy. Talagang si Kibuloy. There's a secret deal. Wait. May babasahin ako sa yung batas, ha? Wait lang, ha? Hindi yan. May babasahin ako sa yung batas, ha? Itong Revised Penal Code Article 154 sa Republic Act 3815, unlawful use of means publication and unlawful utterance. Ito yung tungkol sa fake news. Number 1, any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news may endanger the public order or cause damage to the interest of credit of the state. So sa madaling salita, ganito ho. Pag ikaw nag-fake news that would endanger the public order. Halimbawa, sinabi mo na talagang merong secret deal ang Duterte at dahil diyan nagkagulo, nag-danger sa mga tao, lumaban tayo sa China, nakipagdigmaan tayo, na-endanger ang tao, yung public order nasira, abay pwede kang kasuhan ng fake news. Bakit? Dahil lang sa bulong na, alam mo ba, may secret deal ang mga Duterte. Pati si Kibuloy. Hindi, si Duterte lang. Hindi, lagi lang niya sa amin si Kibuloy.
Totoo naman eh. Di ba? Kung sasabihin mo, laging may secret deal, may secret deal, may secret deal. Asan mo na yung ebidensya mo na may secret deal? I-google ninyo. Oh, secret deal, China and Duterte. I-google ninyo kung sino-sino naglalabas niyan. Makikita ninyo. Puro alleged. Puro alleged. Saan man nanggaling yan? Lintik na alleged na yan. Sino yung alleged?